No. Wala. Okay. And he said unto them, cast the net on the right side, okay, of the ship, and ye shall find. So ano ang sabi ni Lord? Ihagis nyo ang inyong mga lambat sa kanang bahagi ng bangka. Saan ihagis? Sa kanan. Okay. And ye shall find. At kayo'y makakatagpo. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. So, nung ihagis nila ang lambat sa kanan, doon mismo sa sinabi ni Lord, ang daming isda na sabi rito, halos hindi nila mahuli, hindi nila mahila. Sa dami. Now, kung atin po itong titingnan, yung dagat na magdamag silang ng isda, iisang dagat po yun. Nandun lang naman eh. Sa kanan lang yung magdamag sila ng huli. Wala. Nakita nyo? Okay. So ngayon, sabi niya, ihagis niyo sa kanan. At nandoon ang pagkain. Balikan ko po ito. Pero buksan muna natin ang John 10 verse 9. Lagi ko po itong sinishare sa inyo. John 10 verse 9. Sabi ni Lord, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. He shall go in and out. At doon sa outside, and find pasture. Doon sa paglabas, nandun na yung pagkain. Ngayon, ano ibig sabihin dito ni Lord? Ang church ages, pagpasok ni Pablo, nandun ang pagkain. Nandun ang mensahe. Pero pagkatapos ni Pablo, dahil tapos na si Pablo, kailangan niyang lumabas dyan. Sapagkat yung pagkain dyan wala na. Nandun na sa labas. Doon sa bagong pasok, si Iranios. The same hanggang sa Laodicea, kailangan ganun. Pagdating ng bago, yung dati wala na yan. Nandito sa bago. At nung dumating, pagkatapos ng Laodicea, dumating itong sa atin. So wala na rin sa Laodicea ang pagkain. Nandito na. Okay, so dito sa ating tinatalakay, na sabi ng Panginoon, dito sa kanan nyo ihagis. So, ulitin ko, iisang dagat ang yung magdamag, buong magdamag, doon din sila ng huli, doon din sinabi ni Lord na dyan mo ihagis, ibanda mo lang sa kanan. Kasi tingnan nyo po mayroon ba ditong Biblia? Bible. Sa Bible, yung kaliwa, Old Testament. Nasaan yung New Testament? Nasa kanan. Nasa kaliwa yung Old. Pagdating ng New Testament, wala na ditong pagkain. Andito sa inyo. At nung dumating ang 7 seals, nandito na sa likod ng aklat. Kanan. So, nandun ang pagkain. Sa kanan lagi. So, balik tayo. Now, sabi po dito sa ating and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. So, halos hindi na nila makaya. Bakit? Kasi, ang po dito, ang sikreto, yung pagsunod sa sinasabi ng Panginoon.
Now, ang ating propeta ay ginagamit nila, mouthpiece po yan ng Diyos. At meron siyang mensaheng dala na kung susunod tayo doon sa sinasabi niya, may sinabi siyang na mamaya madadaanan ko yun, yung mga pagkain, may gabundok na pagkain na hindi na kumakain yung mga ibon. Okay. Now, sabi rito, I was not disobedient to the heavenly vision. 52-1. Sabi po ng prophet, I pray for the little flock that the Holy Spirit has made me overseer of. So, lagi po natin itong tatandaan, tayo, lalo na tayong mga namumuno o mga deacon, meron po tayong tungkulin para sa mga tupa. Overseer, sabi rito. Na ginawa daw tayo ng Holy Ghost, overseer. To feed them. And I've done all that I know how to do. So sabi ng prophet, ginawa ko lahat ng dapat kong gawin. Lord, to feed them on the bread of life. Ano yung pagkain? Bread of life. As in that vision, many years ago, where that big curtain laid in the west, and a mountain of the bread. Saan yung kurtina? West. Okay. And a mountain of the bread of life, the little book, I was not disobedient to the heavenly vision. Here it all comes to pass, revealed right in our face. Looking to my left, okay. So, saan nangisda yung mga disipulo? Sa left muna, walang nakuha. Sa right sila nakakuha. Now, looking to my left, I saw a small heap of smoke-baked bread. There were white fowls standing near it, but they would not eat much of it. Walang kumakain. So, vision niya po ito at alam natin na ang vision ay totoo po ito. Sa panaginip, maaaring sumablay pa. Pero pag vision, sigurado. Okay. So, nakita niya, wala nang kumakain doon sa isang tumpok ng tinapay. Sabi niya. Then the Lord said to me, do you know them? I said, no. Then he said, that is your tabernacle, and they won't eat the bread of life anymore. So bakit kasi meron pong papasok na bago? Yung pagkain na dating kinakain nila, sabi ng prophet, sabi ng Panginoon sa kanya, wala nang kakain yan. Ako, hindi na rin ako kumakain ng dating tinapay. Ewan ko kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron tayong, may in-invite kayong second coming, hindi ko ipatatayuin dito kasi yung dating tinapay yan. Okay. That is your tabernacle, and they won't eat the bread of life anymore. I am sending you this way. Ayan. So, saan inaano siya, no? Mula sa left. So, I am sending you this way. Then I journeyed on westward. Sabi niya. I was then brought to a plain where a platform was erected. Seemingly, it was under a large tent or auditorium. There were curtains drawn in back of the platform. The Lord then told me to pull back the curtains, and when I did, I saw a great mountain of the bread of life. Okay, so ibang tinapay ito, bagong tinapay itong nakita niya. A great mountain of the... So ang mensahe na pakalaki pala nito. He then said, feed this. So ito ay ang pakain mo. And turning around, I saw white-robed people. Oh, kasama ako ron. Nakita ni brother mga naka-white robe, mga tao. Okay. Coming from everywhere. Ayan, may galing sa
Mindanao, may nandoon sa Bisaya, may nasa Bicol, naka-white robe. May taga Tumbor, may taga Lingayen, may taga Sual, may taga Sisilangin, Alaminos, Manila. So, ito yung nakita ni Brother Branham sa kanyang bisyon. Doon sa bagong pagkain, ito ang ipakain mo sa kanila dito sa mga nakaputing damit. Okay, sabi niya. He then said, feed this. And turning around, I saw white-robed people coming from everywhere, making up a large audience. Bukas ito. At sa Sabado, at sa Linggo. Nakikita niyo ba? Ang vision, totoo po ito. Ito na ito ngayon. At hindi na po ito pabawas. Parami pa ito ng parami na mga magsusuot ng white robe. Amen. Is this the sign of the answer? In dash 11. Okay. 30-5. Sabi niya. Now let's note a few of these mysteries. And if you want to, write them down. First, I'll take what Scofield says here in Matthew 13. Okay. Now, in the 11th verse, he answered and said unto them, because it's given to you. Kausap dito ni Lord yung mga believers, mga alagad niya. Sabi niya, sapagkat niya ipinagkaloob sa inyo, his disciples, ayan, close parenthesis, because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Ipinagkaloob sa mga alagad, sa mga mananampalataya, ang malaman natin ang misteryo ng kaharian ng Diyos. But not to them. So, hindi po para sa lahat ang misteryo. Meron lang siyang pinagsabihan na makaunawa ng misteryo. Kaya nga, itong 7 seals, ang daming, doon nga sa Lingayen, nung nag-aral ako doon, may pumuntang pastor doon, naiwan ko yung whiteboard, naisulat ko yung 7 seals. Sabi nung pastor na pumunta ron, 7 seals? Naku, sister, para lang ito sa mga pinili. Yes! Ayon mismo sa kanya, kasi hindi nila ito maintindihan. O katulad niyan, yung 7 seals, covering lang pala yan. Ang tunay na mensahe, nandun sa thunders. O paano yan? Paano nila maintindihan yan na ang aklat ng 7 seals, yung loob nun, ang mensahe, hindi yung labas. O sabi niya, because it is given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but not to them, but not to the second coming believers. Para lang ito sa third. But to them it is not given, the mysteries. Here's the mystery. A mystery is scripture, is a previously hidden truth. Ano ro yung mystery? Hidden truth. Now divinely revealed, but which is a supernatural element still remains despite the revelation. Okay. Ano yung mga mystery? Okay. Number 1. Ayun. The mystery of the kingdom of heaven. So, kasi ang kingdom, sabi po ni Paul, Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness. So, ang kingdom ng tao, palasyo, may hari, may mga sundalo. Pero sabi ni Paul, for the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy. So, merong katwiran, kapayapaan at kagalakan. Iyan ang kingdom.
Kaya nga hindi po tayo dapat na laging naglulungkot. Ha? Ang Kristiyano dapat ay may kagalakan at mapayapa. Second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age. So yung kabulagan ng Israel, kasi alam natin na tinanggihan ang Panginoon ng Israel, binulag sila ng Diyos na hindi nila maunawaan. At marami rin ngayon na dumating ang third coming message, ayaw nila itong tanggapin, binulag na sila ni Lord. Ano sabi niya? Third mystery is the mystery of the translation of the living saints at the end time of this age. Rapture, resurrection. I-share mang rapture, ay malapit na niya. Maghanda na tayo, malapit na. Pero ano sabi ng prophet? Mabayag la. Sabi niya, the fourth mystery of the New Testament church as one body, composed of both Jews and Gentiles. So ngayon, kahit na doon ka ipanganak sa Israel, hindi ka magiging Hudyo kung hindi mo wala kang relasyon sa Panginoon. Dahil ang Hudyo ngayon, Israel man o Gentiles, kapag iyan ay mananampalataya ng Panginoon. So sa ano nila, ang thinking ng ang Hudyo, doon ipinanganak sa Israel. But, ang sabi ng propeta, ang Hudyong tunay ngayon, yung mga sumasampalataya sa third coming. Pag hindi ka believer ng third coming, kailanman hindi ka magiging Hudyo. Kaya ako Hudyong-Hudyo na ako eh. Kayo? The fifth mystery is of the church as the bride of Christ. Bride. At nadagdagan yung bride na bago. White. Okay. Sixth mystery is of the living Christ, same yesterday, today, and forever. The seventh mystery is of God, even Christ, as the incarnate fullness of the Godhead embodied in whom all divine. So, lalo na po sa Trinitarian, hindi po ito nare-reveal sa kanila na yung Diyos noon, siya ring Diyos ngayon. Ninth mystery is the mystery of iniquity found in 2 Thessalonians and so forth. Sabi po rito sa karugtong, dito po sa, what house will you build me? And now, if the Old Testament had to be dropped from the writer, had to be dropped from his people into the wilderness to get inspiration to write the Old Testament. And so ang mga sumulat po ng Testament, kasi tatlo yan. Una, si Moses, then si Paul, and then ang propeta. So, bawat utusan ni Lord na magsusulat ng Testament, sabi rito, ay dinadala sa wilderness to get inspiration to write the Old Testament, si Moses yun. And in the New Testament, the writer was drawn by the author into a desert place to get the inspiration to write the New Testament, si Paul. And the books are sealed with 7 seals. It would also require the same. So kung paano yung dalawang sumulat ng testamento, ganun din dito sa pangatlo. Okay? I believe in these days to open those 7 seals, to leave what you hold dear, to what you cherish. Kasi maging si Moses, noong gamitin siya ni Lord, iniwan ni Moses yung mga magulang niya, mga kapatid, sa Egypt. Mag-isa lang siyang umalis para kunin kung ano ang nais ni Lord na malaman ng tao. At doon nga sa Horeb, doon sa nakipag-uusap si Moses sa burning bush, na may mensahe si Lord sa kanya, palayain ang Israel, ang kanyang bayan. Okay, so the same si Paul din, dinala din ng Panginoon
sa disyerto. Okay? Okay, so, at iniwan din ni Paul ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay para lamang makita kung ano ang nais ng Diyos na dadalhin niyang mensahe. Okay? To leave what you hold dear, to what you cherish, and a little home that was given me, ay ganon din si prophet, by the people and among all my people and friends, and a church that was flourishing and had nothing to lacking. Okay? Ano yan? Lacking. Ano yan? And to leave that, pull right away from it and move away out into a desert where you knew nobody. And ever, so ganun po ang ano ng Panginoon. Pag mayroong ipapasulat siya ng mga misteryo, dinadala niya sa wilderness. Amen? So from first, second to third testament. Okay. Oh. What house will you build me? But there's something about God that He drives a man to do things that's beyond any thinking of his own. So it can be to the glory and honor of God. And I feel that, not self-honor, but I feel it a privilege that it was to leave everything that was called dear to me to get. Kaya mahirap po talaga ang kapag ka ikaw ay seryosong lingkod ng Diyos na handang magpagamit, marami ang iiwanan mo. Okay, katulad ng ating propeta. Kung saan-saan napunta. Ang dami niyang bansa na pinuntahan, iniwan niya. Kasi sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong mag-iiwan ng kanyang asawa, anak, nanay, tatay, lupain, dahil sa aking kaharian at pagpapalain siya ng 100-fold. So, sabi niya, into this wilderness and suffer like I have never suffered in my life. But I believe that in doing that and obeying what God commanded to be done, God has opened to us the mysteries of this last day, and we are here with this message. So kapag naman ang isang tao ay talagang sumusunod sa Panginoon, ang katulad ng ating propeta, mga kapatid, hindi biro ang mga revelation na kanyang natanggap kay Lord. At mahirap po yun, na naging daan na pati tayo nagkaroon ng pangunawa. Mahirap po unawain itong mensahe ito. Kaya nga, yung mga mga bihasa na sa mensahe, hindi nila ito nakita natin. So, sabi rito, God has opened to us the mysteries of this last day. And we are here with this message. Okay. Sa sa mga testaments, si Moses dinala sa disyerto. Si Paul, disyerto rin. Branham, disyerto rin. Iisa ang pinagdadalan sa kanila. Kasi sila itong mga taong ginamit para isulat ang mga testamento. Okay. He that's in you. 24. Now there it is, scientifically proof that it is the truth. So therefore, we don't worry about whether it's truth. Both scientifically and spiritually. And what was said come to pass. So the message of the seven seals in their closing, that's the message of the entire Bible. So ano daw yung seven seals? Ang mensahe ng seven seals?
Sabi ng propeta, that's the message of the entire Old and New Testament. Sa seven seals, lahat ng mensahe mula sa Old hanggang Second Testament, nakapaloob dyan sa kaya wala na pong misteryo. Lahat ng misteryo sa seven seals, nandyan na. Okay. So the message of the seven seals in their closing, that's the message of the entire Bible. The seven seals closes the New Testament and seal it up. So bukas ang seven seals, sabi niya, yung pang-pito, yung pitong silyo, sabi niya, sarado na ang Book of New Testament. So wala na dyan ang mensahe. Close na yan eh. Although nagagamit pa rin natin na kung mayroon tayong gustong para i-dovetail doon sa mensaheng ng seven seals. Pero dito, kung dito tayo kukuha ng mensahe, wala na po dyan makukuha. Kasi nasa kaliwa na yun eh. Nandito na sa kanan ang ating katulad ng isda, na nandito sa kanan yung isda, yung pagkain, wala na dito. At ang pagkain natin, itong mensahe. Sabi rito, the seven seals closes the New Testament and sealed it up. That is true. Now we know that that is by prophetic utterance, by scientific, and by the word. Three has give the witness to it that it's the truth. Ano pa ang makukuha nating mensahe sa New Testament? Nandito na sa seven seals ang mensahe. At ito yung kinakain natin. Amen? Pero ulitin ko naski sa ang propeta, kumukuha rin siya sa Old Testament na mga verses. Idadabtil niya lang dito para maging witness na itong kanyang mensahe nakatulay, hindi haka-haka. Amen. So, science, katulad nito. Coming ni Lord ito. Na At ang science mismo, nakita nila ito na imposible daw ito. Kasi kumbaga sa dapat paglagyan ng ulap, lampas na. Kaya nagtataka sila, paano nagkaroon ng ulap sa ganong taas? Amen. So, ang science mismo, nakita nila ito, isang misteryo. At pinaliwanag ng propeta, si Lord John, nang dumating. Kaya lang, medyo nakaganyan ito noon. Kaya sabi ng iganon mo, ulo ni Kristo yan. Amen. So, ano po ang gusto kong makita natin dito, mga kapatid? Ang kinalalagyan nating mensahe, ito po ang totoo. Huwag nating ilalagay sa ating mga isipan ang pagdududa. Wala pong dapat pagdudahan dito. Dahil ang ating propeta, hindi po yan basta-basta propeta. Sa lahat ng propeta, si Moses, ang nireveal kay Moses, from Genesis to Deuteronomy lang. At hindi nga niya nakita yung original sin. Basta sinulat niya, kumain. Pero, si Brother Branham, nakita niya, sex. At nung nagturo ako sa Laguna ng original sin, sabi ni Gordon, pinakinggan ko niya pa yung mensahe mo nag-iisip niya ako ng kung paano anong verse ang pwede kong doon. Wala niya akong mahirap niya kontrahin yung kasi yun ang totoo. Paano mo kukontrahin ang totoo? Amen. So,
Pasalamat tayo mga kapatid. Kasi kung hindi ka rin pinili, hindi mo ito maintindihan. Maraming nangangaral ngayon. Hindi sila makaalis sa second coming. Nasa kaliwa yun. Tapos na yung kaliwa nandito. Andito ang pagkain sa kanan. Sabi ng propeta kanina. Sabi ni Lord, ihagis niyo ang lambat dito sa kanan. Pero namalakayan na sila magdamag doon. Di ba? Iisang field itong ating inaano. Iisang ito na pinagkukunan ng pagkain. Pero, hindi nila nahahanting yung nahahanting natin. Iisang lugar. Kaya lang tayo nasa kanan. Yan ang pagkakaiba natin. Yung kanila, kaliwa. Yung mga old message niyang propeta. Wala doon ang pagkain. Ang pagkain nandito. Amen. Okay? God bless. Awi tayo.